meron ding solusyon si Pastor during the disaster. Anong dapat maging movement? Sabi ni Pastor, dapat naka-ready na yung flood response unit. This is under the Disaster Response Coordination. Sa NDRRMC, dapat specifically may flood response unit, specific for flood. Okay? This team will specialize in flood-related disasters. So, ganun ka focus when you resolve this flood problem. Kasi, hindi na siya bago talaga. Okay? Dapat hindi ma-overwhelm. Kasi very predictable. Andyan na yung lahat ng mga equipment para makita mo na, coming na, low pressure area, coming na, anong signal number. So, ma-anticipate mo na gaano kalakas. So, dapat prepared na. Even your team, even the equipments. Yun na lang talaga. Ang pinakamalaki na prevention for this big flood problem, lalo na may mga namatay pa, di ba, na unnecessary, na sana na-prevent lang kung nakapaghanda ng mabuti. So, yun nga, yung building, i-complex na kumpleto na, that is dependent to the number of the constituents in that certain barangay. So, yun po, importante yan. And yung housing talaga, housing development plan, Housing for All Act din. Attorney, isa rin sa problema na kinaharap nung tumama si Bagyong Christine dito sa Pilipinas. Dahil marami sa ating mga kababayan, and this is a fact, na marami ang hindi na-rescue dahil sa kakulangan ng equipment. Yes. Kulang ng bangkang gagamitin, ng rubber boats. And then, ang problema po, Attorney Kay, dumating yung rubber boats nung humupa na ang baha. Yun yung problema, yun yung nakitang problema talaga nung Bagyong Christine. Kaya marami sa ating mga kababayan na na-trap, na minsan nandun na lang sila sa bubong. Naghintay almost 2 days ng rescue. Yun nga, no? Naging problema, malaking problema nga yan. Which is kung meron lang tayong flood response unit, nabuo lang yan, and also meron tayong early warning and evacuation system. Isa din yan sa mga na-foresee ni Pastor. Yung early warning and evacuation system naman, i-develop naman yung evacuation plans. Kasali na yan, ha? Yung transportation arrangement. Dapat na-anticipate mo na yan, okay? Paano mo siya ililikas? Alam mong baba. For worst case scenario, expect mo na. So, dapat dyan sa evacuation system mo, okay, transportation arrangement, especially for vulnerable populations. Yung rubber boat sa sinasabi mo, dapat handa na yan siya. Malapit na yan siya sa complex na sinabi natin. Aside doon sa evacuation center, meron ding evacuation route. Saan dadaan? Na-anticipate mo na yan lahat. Ganun po magplano si Pastor. Okay, hindi lang yung basta, okay, one word, okay, isolve yun. Ito yung budget, hindi ganon. Isa-isa po yan pag ikaw isang government official. Okay, and not only that, another also na plan ni Pastor is regular community drills. May drill talaga. Yun yung kulang sa mga kababayan natin. Yun ang kulang kasi lahat hindi alam paanong gagawin. Diba? Pang earthquake drill. Kaya alam mo na, diba? Anong gagawin mo once earthquake strikes. The same also with that typhoon. Dapat may typhoon drills na din tayo kasi anticipated na siya na darating sa Pilipinas, especially in the Burr months. So, aside from the community drills, meron ding education programs. So, ganun ka-comprehensive po si Pastor when planning for a certain and resolving a problem in the country. Attorney Kay, isa rin ba sa re-resolvehin? Babalikan ko lang itong complex na sinasabi ninyo, itong community resilience centers. Dahil isa sa mga sitwasyon na nakikita natin as media, pumupunta tayo dun sa mga nababahaan, yung kalunos-lunos yung sitwasyon nila sa loob ng mga evacuation centers. So isa rin ba ito sa re-resolbahin ng community resilience centers na magkaroon sila ng maayos na accommodation sa ating mga kababayan na apektado ng bagyo? Thank you for pointing that out, no? Yun nga, nabanggit din Pastor, dapat may mga bunkers yan. Naka-bunker yan, kompleto yan lahat. Expect mo, what if it will take 30 days of flood? Correct. Diba? Or kung Noah's Ark, 120 days pa. Dapat expect the worst, kompleto yan, okay? So, yun nga, hindi lang basta pahigain mo lang siya dyan sa, sa floors, o sa sahig. Dapat, ready na ang higaan, ready na ang food supply, ang water supply, at saka ang medicine supplies. Kumbaga, Attorney Kay, ang gusto na mangyari ni Pastor,
para yung mga kababayan, kasi minsan siguro yung mga kababayan natin ayaw nilang lumikas sa mga evacuation centers dahil alam nila kung ano na yung magiging sitwasyon. So dapat may mga ganitong klaseng centers and complex para at least mapanatag sila, ay may pupuntahan kami. Meron kaming maayos na accommodation. Di kami matatakot na baka maulanan kami dahil wala kami mapupuntahan. So in that way, yung mga yung mga residente rin, sila rin mismo may kusa na rin pumunta doon sa Resilience Center na yan dahil alam nila kumpleto lahat. Exactly. Alam mo, partner Jason, bakit ganyan na lang ang pagtutok ni Pastor, diba? It's not just now that Pastor is helping the typhoon survivors. Kasi na-experience niya before. Nung nasa Tagalubao, Pampanga po si Pastor, yung pamilya niya po, at saka naranasan niya paano mabagyuhan. Sabi nga nila, di ba kasi mahirap lang sila, Pastor, nababaan sila, ilang araw din silang walang pagkain, walang tubig. So ganun kahirap. Kaya nga, throughout these years, especially lalo na yung may mga typhoon, always yan, first talaga nagre-rescue, nagbibigay ng tulong. Si Pastor, pinapadala yung kanyang mga volunteers, magbigay ng sako-sakong bigas, tsaka tubig, galon-galon na tubig. Kumpleto yan. Canned goods. That is sufficient for 1 to 2 weeks. So, na-anticipate niya ni Pastor. So, dapat ganun din ang gobyerno when thinking about what's best, what's the interest of their constituents. So nakita na po niya, hindi lang once, hindi lang twice, throughout these years. Since 2005 pa na nabuo ang Sunshine Philippines Movement, ayan po, tinutulungan talaga ni Pastor. At saka, hindi lang yan sa Davao, hindi lang yan sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, kung saan-saan man, ang may sakuna, andun po, pinakauna nakikita natin yung mga volunteers po ni Pastor Apollo C. Quiboloy para tulungan naman yung mga nabiktima.